Ayan, so magandang umaga. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Sinel Media TV. At dito tayo ngayon, binabaybay natin ulit ang daan papuntang trabaho namin. At nakikita nyo yan, sa harapan ko ay puro snow. Ayan naman ay pagkukwentuhan natin ang tungkol sa temperature. Kasi kahapon kasi ang temperature ay biglang tumaas ang temperatura dito. Nagiging positive 7. Yung positive 7 na hindi basta-basta yan. From galing sa negative 26, then nag-drop ng positive 7. So negative 26 negative 26 galing, then nag-drop ng isang kahapon lang, biglang nag-drop ng positive 7. Hindi basta-basta yan. Napaka delikado sa sa sitwasyon na yan na gano'n. Bakit? Yan, kagaya niyan, ito. Yung kahapon na pinaglusawan ng ice ay nagiging black ice yun. Kasi kinagabihan ay biglang nag-freezing rain. At lahat ng nasa ilalim nito, yung natin ay black ice yan. Yung nakikita nyo yung puti na yan ay snow yan. Yan, madali mo makita na snow, pero sa totoo lang ang ilalim yan ay black ice. Yan na ang nakakatakot. Ganyan ganyan ang mangyayari o kalimitan kapag kay biglang tumaas ang temperature from lusaw, from nato. Tapos dyan uso yung mga ubo at sipon. Yan, sakit-sakit yan si Chloe. Tignan mo ang tigas ng ubo na hindi mo maintindihan. Uwi pa man din kami. Paano na? Yan. Yan, wala makakapitan sa sa itaas. Okay yan, mga ganon yan, mga puti. Pero sa totoo lang, yung ilalim na yan ay wala kang makakapitan. Puro black ice yan. Dahil sobrang tingnan mo, magpipreno tayo. Mudulas tayo. Mudulas. Kasi hindi floor yan. Yan hindi floor siya, hindi daan yan yung inanuhan yan, kundi puro yan. Puro black ice. Ibig sabihin yung talaga makintab na ice yan. Then biglang nag-snow kagabi din after nung pagkalusaw. Tapos bigla na naman tumaas, negative 26 na naman ulit. At tumaas, biglang bumaba na naman ang gusto ang temperature, negative 26. Ayan, kaya yung snow ay solid din na snow. Pero kahapon sobrang putik, nagtutubig yan. Lahat sobrang putik, naiipon sa gilid, mahirap magbiyahe, madulas, slimy. Slimy na may pagkalumot. Yan, ganon yan. Kaya ngayon, yan ang nasaklap ngayon. Hindi mo alam, tumatakbo ka na na pala, wala palang kapit yung gulong mo. Tsaka sa mga naglalakad, maglalakad sa sidewalk, yan ang dapat nyong ingatan. Diyos ko po, napakahirap na injury, lalo na pagka tumatanda na kayo o matanda na tayo. Yan, tayo pala kasi matanda na. Diyos ko, one time lang tayo mabalian ng buto, mahirap na ibalik. Balik talaga ang buto, pero may diskarte dyan. Paano makaiwas ka sa backbone mo dito sa sa likurang bahagi ng bali o tadyang. Ang pinaka-the best na solution yan. Kaya lahat ng mostly na naglalakad dyan ay may dalang pakpak. Pero wala talagang masyadong laman yung pakpak nila. Dyan nila nilalagay ang kanilang mga gamit at at hindi lang yan, may protection yan. Kaya lagi sila nakapakpak. Lagi silang yan ang gamit nila most of the time na naglalakad sila dyan. Yung mga nag-aabang ng bus nakapakpak. Kasi bakit? Dahil in case na madulas ka, yung bag doon tutukod yung mo instead of bone mo. So dumulas ka, ganun lang, madulas ka lang.
So hindi na masyado hindi na aabot sa ulo mo o dito sa may batok o sa may ano mo, pagkasamit ng buko. Ayan. Ayan, yung sistema na itong daan na to, yan. Ayan. Kaya may purpose yung backpack na yan. Kaya ako nung dati nagabag nila kong bus, backpack ako. Eh dati naka sling bag, parang naka sling bag lang ako, parang ano lang, travel bag lang ako. Na ganun, pero hindi pala maganda. Kasi nadulas na ako niyan. Once na akong nadulas diyan sa kalsada, ito mga ganyan. Oh, yan ang mahirap ito. Ito. Yan. Yan. Kung mabilis ka dito, wala. Lampasok ka doon ka sa yan. Ilalim ka na, sa baba ka na pulutin. Tawag ka na ng magtutuo sa'yo. Dahil hindi ka na makakabangon pa. Malalim yan. Snow. Yan. Kung papaspasan ko yan, ito, umiikot tong sasakyan. Mag-i-spin lang yan. Spin lang talaga yan. Tawid muna tayo. Maaga mga kasama namin ngayon dahil maraming gawain. Kahit ako di ko matapos-tapos, wala akong katulong. Solo na naman to. Ako na naman ang babanat. Sa gitna para pag umikot tayo ay safe tayo. Yan, laging nakasalalay ang ating buhay sa kalsada mga kaparikoy. At ang aking pag-asa na lang itong dinadrivean ko ay makikisama at kaya dapat check nyo talagang maigi yung sasakyan mo ay okay ba. Slope eh. Hindi ka makatawid yun. Ito isa oh. Sus, pinipilit yun. Nalito siya oh. Ay, naharas ako. Yan, mga ganon, nalito. Patuloy siya dito, hindi ko maintindihan bakit. Ayan. Yung basta magpipreno doon. Kasi magpipreno ka, dire-diretso ka talaga, bubulusok ka. Kaya kailangan talaga pakiramdaman mo talaga. Yung pakiramdaman mo yung bawat preno mo. Alam mo yung pag nagpipreno kayo sa bisikleta na parang bahagya lang, yung mararamdaman mo lang na parang pahinto siya, yung dumidikit lang siya ng konti doon sa kanyang rim. Yun na yun. Ganyan na ganito pag nagpipreno sa may snow o madulas ang daan. Bagal naman ito.
talagang dapat yung sasakyan mo ay tiwala ka talaga, yung hindi ka talaga ipapahamak. Kasi may mga sasakyan kahit bago pa yan na pag nakadaan ng ganito ay nag-iibang takbo, parang iwawas out ka niya, parang kapag dadali ka niya sa ditch o sa gilid. Yan, di maganda yan. Meron ako na driver niya sa kaibigan ko na sasakyan, hindi ko na lang bagitin kung ano yung sasakyan na yun. Buti na lang hindi ko nabili yan. Nung drive ko sa ganito, nakapal na yun, na snow na yan, pag tinakbo ng 100, Diyos ko, talagang tudong kapit ka ng manubila yung sa steering wheel niya, talagang kapit ka talaga ng gusto, kasi talagang nag-i-swing siya, parang ang gulong ay hindi pantay, parang sinasadsad. Patay, sabi ko pwede na. Tagal kong nasanay ako sa sakyan ko na kahit anong bilis ng takbo ko, yan, mabilis pa rin ang takbo ko yan, 110 kahit ganyan ang kalsada. Yan, ikwento ko na rin yung nadulas ako. Ano pa ako nun, kararating ko lang, mga siguro 7 months pa lang ata ako dito. 20 ano yan nangyari, 2014 papasok ko sa trabaho. Wala pa akong backpack nun. Yun yung sabi ko sa'yo na naka side bag lang ako, side bag pa ako. Tapos yung suot ko pa nun ay hindi pang winter, kasi siyempre wala pa akong pambiling ano nun. 7 months, so 3 months pa lang ata ako nun time mo. So naka ano lang ako, naka hoodie ako, tapos naka pantalon, tapos yung suot ko pang sapatos ay New Balance na flat na madulas din. Talaga naman, lakda ako, ganito karalaki ang kalsada, patawid ako, may pedestrian naman, mga 2 lane siguro yun, kaliwaan, kabilaan. Lakda ako mga kapare ko, gapang-gapang ako tuwing pag tumayo ako, nadudulas na naman ako. Kaya ang ginawa ko, nakaupo akong lumakad, lumakad. May mga sasakyan na din siyempre. Ayan, hinto naman sila, nakatingin lang sila sa akin. Pero minsan pag titingnan ka, parang matatawa sila sa iyo. Pero kung hindi ka naman na okay lang yan. Pero pag bababa sa mga ayan, sasakyan, tutulungan ka ng mga yan pag yung ika-ika ka, hindi ka makalakad, at yung talagang ulo mo, tutulungan ka ng mga yan. Pero hindi naman, siguro natatawa yun. Kasi tuwing pag-act ako ng tumayo, dulas na naman ako. Busy talaga. Ayos na yun na nangyari. Hindi ko makalimutan yun. Kaya mula noon, nag-backpack na ako. Sabi ko, hindi na pwede dito. Backpack ako, yan. Doon ko, pinupuno ko ng gamit ng aking backpack. May mga gloves ako doon, may mga tok, may mga extra na may hand warmer, lahat. May pagkain, tubig, yan. Para bulky. Ayan. Kaya pag nadulas ka, wala. Easy lang. Kasi yun ang tatama sa'yo eh. Yung backpack mo dito sa may puwitan, yun ang malaking tulong na sa sa katawan mo. Huwag mo lang itukod ang kamay mo, kasi balik talaga yung kamay mo. Kailangan pabayaan mo. Pag nadulas ka, siyempre reaction mo na talaga yan, susunod yung kamay. Pero wala, huwag mong itukod lahat. Babahagya lang pagka yung parang padulas ka. Yan, gaya niya pag bilis ang isa. Pag nadulas yan, one time hulog yun. Wala tayong magagawa. Yan, mabagal yan mga yan. Wala tayong magagawa. Yan talaga yan. Kasi nga winter, upon winter driving condition ang tinatawag na yan. So, kahit mabagal sila,
yan lang ang kakayanan. Yan ang kakayahan nila na yung driving ano nila, yan lang ang kakayahan nila may drive ang sarili nila na gano'n bilis lang. Gano'n yung rules yan, wala nang ano yan, walang speed limit yan pagdating sa pero tandaan nyo kung medyo ayos-ayos naman ang daan at visible naman lahat tapos napakabagal mo dahil natatakot ka, iyan ang wag na wag mong gagawin, yung takot kasi madidisira siya ka talaga dahil mabibili siya lahat ng mga sasakyan nasa tabi mo, mabibili siya lahat yan. Imagine mo yun, ikaw ganun kakabagal, tapos ang bibilis nila yung kagaya niyan, may ganito, magbibilis lahat dito ng yung highway na to. Paano na? Tapos ang bagal mo. Ano na mangyayari sa dito? Sa pool ka. Iyan ay makakadisgrasya ka pa kamo. Nasa driving ano din namin yun. Nasa handbook ba na yan. Nasa procedure yan na bawal ka rin ganun kabagal. Kailangan talaga with the speed na naakay. Kung mas mababa man dun, okay lang. Pero wag yung bagal na parang akala mo nasa school zone ka. Wag, naku, sa pool ko talaga. Nakatakot yan. Nakakadisgrasya ka po. Marami kang madadamay. Ayan, kahit bilisan mo yan, basta black eye sa ilalim yan, ay talagang dire-diretso ka yan. Mag swing lang yung sasakyan mo dyan. Ayan. Yan, mahirap ito, pababa ito, delikado yan. Pag may pabilis-bilis dyan, hantayin mo na lang talaga silang panoorin mo na lang sila sa video. Mahagip yan. Ayan, napakahirap. Kaya marami ka talagang matutunan at titingnan dito sa bansa na to pagdating sa driving condition. Pakikiramdaman mo lahat ng aapakan mo, pakikiramdaman mo. Ayan yan, pabilis-bilis na yan. Tapos may biglang hito na doon, ako, sa pool yan. Tuloy-tuloy yan. Talagang chain reaction yan ay magkaka-domino effect yan. Ano yan, 4 o 6 na sakyan yan. Kumpul yan sila dyan pagka may isang magdirino na kaya mahaba o taas. Ano pa ay Diyos ko po. Ayan, so negative 16 naman tayo ngayon. Samantala kahapon ay nung pauwi ako positive 7. Diyos ko, grabe yun. Napaka yung alam mo maintindihan na napaka slimy na grabe yung putik kasi magkahalo na yung dumi yung gravel na binuhos nila tapos ice, yung ice melter na binuhos din nila, magiging putik yan. Oo, hindi kagaya yung malamig, yung kagaya nito negative 16, okay yan. Yan, pag babang ayos yung ganun. Pero kayong bumaba, grabe, napakaputik. Yan ang kadalasan ng sakit-sakit pag ganyan. Kasi nato lahat ng mga ano yan, mga namamatay na nasa may so para bang yung carpet mo sa sasakyan mo na nababasa sa snow, so nabasa, so ngayon ay biglang bumaba ang temperature, then nangangamoy yan pagdating mo doon sa bahay pagka park mo na sa sasakyan. Kaya sa akin nangangamoy yan, amoy hindi mo maintindihan.
may labahe na hindi nasabunan, hindi na banlawan ng maayos. Yan, ganyan ang amoy. Yan, super to dito, sobrang dulas dito. Yan. Pag-pray na ko na yan. Sad-sad talaga. Ala, talagang ilang beses mo nga hapakan yan. Ayan. Oh. Antok. Ngayon lang ako inabot ng antok kasi tumalab na siguro yung medication ko. Ganun yan. Pagka tumalab na tong medication ko na iniinom, pang drowsiness kasi yun, saka ko antokin. Sa bagay malapit naman na kaya mabahala. Pagka talagang antok na antok ako, binubuksan ko yung bintana kasi sobrang lamig, di ba? Negative 16 yan, lalo pag tumatakbo ka pa, so plus wind chill, yung ganyan. Kita mo yan? Nag-signal siya. Kung nagkataon na hindi na natin nakita yan, wala, durog tayo. Delikado. Yan. Ito mo yan. Siraan yan. Kailangan tumabi na siya. Destructive siya sa dumadaan. Kaya pag nakikita ko yan, pag naaninag ko yan na makintap, ang gagawin ko niyan ay isasadsad ko dito sa gilid yan na wala pang daan sa sasakyan, yung mga puro snow pa lang yan. Kasi yon ay kumakabit yan. Itong way na to, ito yan, baliko na yan, black ice yan. Dito ako, mamimidpid ako dyan. Ayan. Nakita niyo yan, kintab na yan. Yan, nakikita niyo yung kintab na yan, yan, kumikinang na yan. Ay, sus, Ginoo, parang salamin yan. yan, ito, yan. Parang salamin yan. Salamin ng katotohanan yan. Pagkay, tumulusok kayo dire-diretso niyan. Pulutin kayo doon sa dulo. Maghanap kayo may hila sa inyo. Pag ako naman ay inaano dito, papahila ako sa bulldozer namin. Si D marunong mag-drive doon, di siya maghila sa akin. Ay nay. Wala pa sila. Yeah, clear na clear ang ating yan dito. Yan kita niyo, makapal ang niyan ngayon.
Ayan, so dito na naman nagtatapos ang ating mga mahalagang kwento sa buhay, sa pang-araw-araw na buhay natin. Ayan, dito na naman tayo. At ano pa bang gagawin natin? Kundi bababa na tayo. Tayusin natin ang ating ayan. Ayan mga kapal. Basta kapal. Lamig. Ayan. So maraming salamat ulit sa inyo pagsubaybay sa aking mga kwentong buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.